Enter to the narrow gate, for it is the road that leads to life, and only few finds it. Matthew 7, verse 13 to 14. Treasure Hunting Weekend na naman mga ka-TH. Tayo na, samahan niyo ako sa aking krusada sa paghanap nitong napaka-elusive na Yamashita treasure dito sa ating kabundukan. Arat na. Meron akong nakitang triangle hole dito guys, na kung saan kung sisilipin mo, ayun o, ayan, yan ay triangle hole na kung saan kung silipin mo ito guys, ayan o, triangle. Dito tayo. Kung sisilipin mo ang triangle na ito, lapitan natin to, ay nakapuntirya sa isang bato doon sa baba. Tingnan natin guys ha, ito yan. Ikot tayo sa likod. Dito tayo sa bandang likod niya. Dito. At kung silipin natin ito doon, ito ay tinuturo niya yung kahoy doon sa unahan. Ay, something right there. Okay. Ito kasi ay peeping hole. Parang peep hole siya. Tingnan natin kung saan ito nakatarget. Puntahan ko yung doon sa baba. Meron siyang tinuturo na isang bato doon. Okay, kaya tara na. Ating tingnan sa baba. Yan yung triangle guys. Ayan, tingnan. Ay, ito na dahon yan. Turbot na dahon. Yan yung triangle hole. At siya ay mayroong tinuturo. Sinadya kasi gawin nyo na triangle hole na yan ay sinadya. Okay, so punta tayo dito kung saan siya nakaturo. Ito yung linya na kanyang tinuturo. Dito siya diretso na nakaturo. Dito sa may itong puno na ito. Tingnan natin ulit guys ha. Ayan. Close up natin yung triangle. Okay, close up natin ang triangle. Ayan siya. At eksaktong tumama sa akin ang alignment. Ngayon dito yan pumupunta. Dito mismo. Ito ay may bakod. Dadaan tayo dito. Dadaan tayo dito guys, bakod. Okay. Alright. Okay. Napakasikip na bakod yan. Sabi nga ni Jesus Christ ay doon kayo dumaan sa masikip na daan kaysa maluwag, kasi sa masikip na daan yun ang daan papuntang langit. Kaya ito masikip na daan do guys. Tingnan nyo yung triangle doon guys, klarong klaro pa rin no? Ayan, close up ko yan no? At nakasintro pa rin siya dito sa atin dito. At
papunta dito. Balikan natin yung verse sa Biblia na dumaan kayo sa masikip na daan. Ang masikip na daan, ang daan papuntang Kingdom of God. Huwag doon sa maluwag at magandang daan, kasi yan ang daan papuntang distractions. Ito na guys, andito na ako kung saan ito nakaturo. Ito yung tinatawag na telescopic rock. Kaya lang this time ay triangle siya. Hindi siya yung bilog na parang teleskopyo. Ayan. At ang layo niyan ay approximately 60 meters dito sa kinakatayuan ko. Dito guys. Oh. At sa harap nito ay mayroong bato. Ito na mayroong nakakarve na parang triangle. Parang triangle siya. At sa harapan naman nito ay yung malaking bato na mayroong dalawang butas. Isa, dalawa. Na nakaharap din dito. Which is ito yan na bato. Mayroong triangle. Tapos tinuturo ito noong triangle din doon na telescopic rock. Tingnan natin uli. Ayan siya. Ayan. Close up yan guys. Yan ang telescopic rock. Or peeping rock. Na kung sisilipin mo ay dito talaga yan tatama. Ito na bato. Na mayroong din triangle. Side. Sa 2 meters. 2 meters nito ay mayroong dalawang butas. Meaning, it's either 2 meters or 5 meters galing dito. So kung hakbang tayo 1, 2, ay eksakto talaga ito na bato. Kaya ano sa palagay niyo mga katiyats? Di ba mukhang interesting, di ba? Triangle peeping hole sa unahan. Ayan. 60 meters approximate distance. At dito naman ay triangle mark at dalawang butas dyan. Sa malaking bato na yan ay may dalawang butas. Ayan. Ang dalawang butas can be 2 meters or 10 meters distance. Pero sa 2 meters, ito yung makikita natin na bato. Merong triangle mark, which is kapareho ng triangle doon. Kaya kung ang ibig sabihin ng peeping hole or telescopic triangle, kung ang ibig sabihin niya ay ayan siya. Ibig sabihin niya ay dito sa unahan kung saan siya nakatingin ay hanapin yung isa pang triangle. Ito yan. Yan ay triangle, medyo nasira na lang. Kaya sa palagay ko ay dito. Dito magkukay. Dito mismo. Align doon sa telescopic hole at triangle. That is 60 meters. Ngayon, meron itong bakod. Napakaliit niyan guys. Paano ba tayo dadaan dyan? Papakita ko ulit sa inyo yung telescopic hole. Ayan siya. Tamang-tama talaga. Dito nakatingin. Dito naka-align yung butas. Ngayon, sabi ng Biblia na kung pupunta tayo ng Kingdom of God o langit, ay dumaan tayo sa mga masikip na daan. Kaya ito yan, masikip na daan. Papakita ko sa inyo kung paano ako dadaan dyan. Masikip na daan. Ganito ang pagdaan dyan guys. Kita nyo na guys. Mahirap talaga dumaan sa daanan papuntang langit, no? Masikip. Hindi madali. Okay, yun ang butas. Sa versikulong ito guys ng Matthew chapter 7 verse 13, enter to the narrow gate.
doon tayo dadaan sa masikip, ay naikumpara ko yan sa treasure hunting na talagang dadaan tayo sa paghihirap, pagsubok, trials sa treasure hunting. Magastos, mayroong sagutan sa grupo, yung ating bulsa ay nabubutas, at ang ating pantalon ay punit-punit na. Kaya ganyan talaga. Hindi madali. Kasi sabi nga sa Biblia na enter to the narrow gate to reach the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Talagang tinatago yan treasure, guys. Kahit doon sa kingdom of God ay tinatago niya yan na parang treasure na ating hanap-hanapin ang tamang daan. By the way, mayroon akong drawing dito, guys, continuation ito para mas klaro at maintindihan nyo kung paano hanapin na may posibilidad na matagpuan ang treasure sa ganitong marker na triangular peephole. Merong nagtanong sa akin, paano ko daw ginawa ang mga drawing sa computer? Well, ganito lang yon. Mag-drawing lang kayo sa pentel pen, sa papel, at ilagay yan sa Photoshop. At dito sa Photoshop, ayan, kung nakita nyo akin yan, enhance. And then mag-umpisa ako niyan pag lagay ng kulay. So example, unahin ko yung sky, light blue. So dito ako, ayan, meron na tayong sky, and then yung mga kahoy, green. Dapat iba-iba na klaseng green ang ilagay. Kasi hindi pwedeng magkapareho ang mga green. Merong dark green, tulad dito, lagyan ko ito ng dark. Ayan. Dito rin. Para merong tinatawag na variety of colors. Okay, so another green, lagyan natin ng yellow green. Ito. Mali. Ito yan. Ayan, para mas maliwanag at iba-iba ang klase ng green. Maganda tingnan sa mata. Okay, and then sa lupa naman tayo. Hanapin natin ang dark brown. Dito siguro yan. Ayan. And then automatic na yan. Dito, ayan. And then sa rock naman ay kulayan natin yan ng itong sa likod, ibang klaseng gray ito. Ito ay darker. Pili tayo ng darker. Ang mga bato sa likod ay darker yan. Tulad dito. Ito. Okay, so ang hole ay dapat green yan. Ito. Ayan. At yung mga dahon ng niyog. Okay, so at ang kanyang puno ay parang dark brown yan. Kanyan. Okay, so meron na tayong convincing na landscape. Para diyan tayo mag-decode. Ngayon, ang gawin natin ay atin na ito i-decode isa-isa. Ang kahulugan ng triangular peephole. So mag-testing ako ng pagsulat. Ayan, ito'y pencil. Latihan natin kunti. Ayan. Okay, so ang ating ngayon i-analyze, guys, ay itong triangular peephole. Yung peephole yung sinisilip na ganyan. Yung butas ito. Mahaba yan na butas pa ganyan. At dito yan sinisilip. Ayan. So tinatawag natin yan na triangular peephole. Peep. Double E-P. Ganyan.
Okay, so ang mga Japanese ay pag nagbaon yan, meron talaga silang parang drama. Parang script sa kanilang pagbaon na merong istorya, ang puok, ang lugar, ang mountain, ay nilalagyan nila yan ng istorya para mas thrilling sa pagbalik nila. At ang mga treasure hunter naman ay ano yung utak, ma-mixed up yung utak sa pag-analyze. Pero ito ay galing doon sa aking video na pinapakita. Ang peephole, pag dito tayo nagsilip guys, kung dito ang ulo natin or mukha, pag tingin tayo doon, tapos tatagos ang ating paningin doon, anong nakita natin? Di ba walang lupa na doon kasi ang angle na ito pag ganyan ay papunta na yan sa space or sa langit. Kaya given dito ay may dalawang hole ito, dalawang dot, yan ay mga symbol, yan ay mga distances or deep or lalim. Kaya sure ako na dito ito guys, dito ka titingin, ayan, ito yung mata mo at titingin ka diyan, sisilipin mo yan kung saan ito tatama. So dito ang mukha mo, andin sisilipin mo yan, ayan. Pag silip mo niyan ay ang yung mata ay tatagos diyan at didiretso yan dito kung saan tatama yan. Sa pagsilip ko kanina sa video, kung nakita nyo, ay ito ang natamaan niya na bato. Maliit lang yan na bato, hindi ganong kalakihan, pero sa ilalim nito ay nakabaon siya, parang ngipin. Nakabaon, hindi yan matitinag, hindi mabubuhat na bato. Meaning pwedeng marker ito, or pwedeng nasa below niya ang item. Pwedeng dito ang treasure or item. Kasi bakit ko nasabi? Pag titingnan natin kasi ito, tumatama siya dito sa bato. Then bakit bato ang tinuturo niya? Bakit hindi ito? Bakit ang kanyang line of sight or yung tinatawag na kanyang alignment ay hindi tumatama sa dalawang ito? Kasi ang dalawang ito ay nagpahiwatig ito ng distance. So kung literal, dalawa, meaning dalawang hakbang or 2 meter, eksakto siya dito. Ang 2 meter, yan ang distansya ng bato na ito guys. Pero sa ibang decoding, sa ibang meaning ng bawat hole, ang bawat hole ay 5 meters yan. 5 meters ang bawat hole, so dalawa ay 10. So hindi pwede, kasi kung 10, 2, 4, 5, 6, dito na siya kung 10. Ito, hindi naman ito tinamaan dito sa pagsilip natin. Kung ito ang tinamaan itong peeping hole, peep hole na triangular, dito tayo maghukay sa 10 meters. Galing sa bato na ito ay 10 meters. Kung ang bawat bilog or bawat dot ay 5. Kaya sa palagay ko, mga ka-TX, ang dalawang butas dito ay hindi ito 10 meters. Kasi ito ang sinusundan ko, ang kung saan maglanding yung pagsilip ko dito guys, dito kasi yung ulo ko, dito banda, and then pagsilip ko niyan ay direkta siya dito, ayan, diyan tumama sa bato. Kaya itong dalawang hole dito, sa palagay ko ito ay distance na 1 meter papunta diyan. So ang ating digging site ay dito talaga, 2 meters na test dig
ang gawin natin guys dito. At kung wala, meron pa tayong isang opsyon. Ano ba yung isang opsyon natin kung wala dito? Ang isang opsyon natin ay galing dito, baliktad naman. Galing dito guys, kung saan nakita natin or dyan lumagpak yung paningin natin, dito bumagsak. Kung tumingin tayo dito ay ito ang tinatamaan. Dito tayo maghakbang ng dalawa papunta naman doon. So dito yan tatama. Ang dalawang hakbang 2 meters, malaking hakbang yan. Eksaktong dito siya sa baba ng itong dalawang hole. Okay, so ang dalawang hole ngayon, nag-iba na ang kahulugan niya. Ang kahulugan ng dalawang hole, pag baliktarin natin, pag dito tayo nag-umpisa sa maliit na bato, ang dalawang hole ngayon ay magiging deep measurement na yan. Magiging 2 meters deep. Napakababaw lang guys. So under this sign, dito sa baba niya, dito naman tayo maghukay ng 2 meters lang. Dahil lang sabi dito sa dalawang dot, kung ang bawat dot ay 1 meter, 2 meters. Okay. At pwede rin na ang bawat dot ay 5 meters. Kung 5 meters, 10 meters deep. Pupunta pa tayo sa baba. Pero wag na kayong magpatuloy sa 10 meters guys kung wala kayong makita dito sa 2 meters. Dapat sa 2 meters may mga marker, may mga bato dyan na nilatag, mga kahoy, uling or mga plato na biyak-biyak na, basag na mga plato, botelya. Pag meron kayong makita dito sa ilalim na 2 meters test dig, yan ang sinyalis na magpatuloy na kayo doon sa baba. Pwedeng hanggang 10 meters kasi pag malaking deposito, malalim talaga yan. At kung yan ay maliit lang na deposito, pwedeng nasa 3 meters or 4 meters lang. Kaya dalawang klase yun guys, ang ating approach dyan. Ang hukay natin na gagawin ay dalawa. Dito mismo sa harap ng maliit na bato. Test dig tayo dyan, 2 meters. At kung wala sa digging spot na ito, kung wala dito ay dito tayo pupunta. Sa baba rin ito, 2 meters test dig. Okay. So bakit nandito tayo? Bumalik tayo dyan. Kanina galing tayo dito. Naghakbang tayo ng dalawa. So pumunta tayo dito guys kanina. Ayan. Sa hakbang tayo ng dalawa. Kaya dito ang pinakaunang digging site. Kasi ito ang tinuturo ng triangular peephole. Itong triangle na butas na sinisilip natin ay dyan talaga lumagpak. Kaya dito tayo maghukay. Itong pinakaunang option. Pangalawa, kung wala dyan ay dito sa baba nito kasi merong dalawang dot. Ang dalawang dot can be 2 meters distance papunta dito or pwedeng baliktad siya papunta pabalik. Kailangan talaga ng counter na pag-iisip. Ika-counter natin yung ating analysis. Dapat baligtarin din natin yan kasi iba ang kultura ng Hapon, mahilig sila sa baliktad. Isipin nyo ang kanilang libro, kung magbasa ka, nag-umpisa sa likod. Kung mag-drive sila, nasa kanan. Ang kanilang keep left ay keep right. I make that ang ating keep right, sa kanila keep left. Kaya magkabaliktad, ang pagsulat natin ay from left to right, sila naman ay galing sa itaas pababa. At minsan galing sa kanan papuntang left. Kaya palaging baliktad. Kaya sa ating analysis, meron palaging counter at option. Alright guys. So I wish na nakatulong ako ng kunti sa ating mga novice at beginner na treasure hunter. Ito ay mga basic lamang sa pag-trace or pag-track
ng mga nakabaon na treasure using symbols and markers. Kasi minsan ang ating mga detector ay merong tinatawag yan na nemesis or enemy. Ang ating mga detector, metal detector, scanner, ay minsan merong mga mineral na nag-act sila as a gold or as a metal under sa soil or sa ground. Kaya yun ang na-detect. Tulad sa mga experience ko, palagay ko merong mga decoy na nilalagay ang mga Hapon. Nagbaon sila ng mga metallic object malapit doon sa kanilang treasure. Kasi alam nila na sa darating na panahon ay meron ng mga metal detector. Kaya ang ginawa nila, nagbaon sila ng mga kung ano-anong metal na 5 meters lang ang distance or 3 meters doon sa kanilang treasure na binaunan para maligaw tayo. Yun kasi ang nangyari sa akin. Kahit may mapa na ay naligaw ako kasi iba ang na-detect ko na lugar. Yung na-detect ko naman ay talagang positive na may metal. Oo, meron ng mga metal na rusted, nalalata. At naligaw ako, hindi ko na nawalan ka ng interest, nawala yung sigla. So sumurinder ka na sasabihin mo na ko mga metal lang pala ito na mga rusted dito, pero hindi natin alam na yan ay mga decoy lamang na nilalagay sa dyan sa area para tayo maligaw sa pag-trace or pag-track kung saan nila ibinaon. Tulad dito guys, example dito, kung dito sila nagbaon, nilalagyan nila yan dito sa unahan or doon, magbaon sila dyan ng mga metal na sa tagal ng panahon ay kinakalawang na hindi na natin mahalata na metal yan. Parang lupa na lang. Kaya lang nadidetect pa rin yan ng metal. Kaya akalain natin na wala. Pero ang totoo ay meron. Nakatago lang siya at ginagamitan siya ng mga decoy or false digging spot. Yung parang trap lang ba? Yan, ganyan. Ibang klaseng trap. Tinatawag yan na decoy. Hindi yan dangerous, pero yung ating mga scanner at detector ay maliligaw. Okay guys, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Dito ay marami kayong mapupulot na mga methods sa paghanap ng treasure. Marami rin tayong mga decoder at ang isang ulo make that ang maraming ulo or 2 heads is better than 1 head. Kaya pwede niyong ipagsama-sama ang mga ideya. Ang maraming ideya ay nagbibigay yan ng resulta na maganda kaysa isang ideya lamang. Alright, so until my next video, maraming salamat sa pag-subscribe, pag-share at panunood. Surigao-san, magpaalam na. Don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.